Sa mundong ginugupo ng kadiliman, kung saan ang kapangyarihan ay sinusubok at ang katotohanan ay natatabunan ng kasinungalingan, isang digmaan ang muling nabubuhay. Isang digmaang magpapayanig sa kalangitan, at magbabasag sa katahimikan ng mundo ng mga kaluluwa. Ito ang recap ng Bleach, Thousand-Year Blood War. Samahan niyo ako, at balikan natin ang laban na yayanig sa lahat ng dimensyon. Nagsisimula ang Bleach, Thousand-Year Blood War Episode 1 sa eksena sa Research and Development Bureau. May isang Soul Reaper na nagtanong kay Mayuri Kuretsuchi, ang dami-daming hollow ang sabay-sabay na umaatake sa World of the Living. Ano ang dapat nating gawin? Kalma lang na sumagot si Mayuri, kayo na mismo ang bahala sa lahat ng hollow na yan. Kasunod nito, nag-shift ang eksena papunta sa World of the Living, kung saan dalawang Soul Reaper ang ipinadala para lumaban sa mga hollow. Si Shino at si Rinnosuke Yuki, na mula ngayon ay tatawagin na lang nating Yuki. Habang naglalakad sila, nagtanong si Yuki, ano pa ba ang silbi ng pagpunta natin dito? Sa Karakura Town pa lang may napakalakas ng substitute Soul Reaper. Diretsyong sagot ni Shino, natakot ka ba? Kung pinadala tayo rito, ibig sabihin may dahilan ang mga nakatataas. Kaya ngayon, ikaw sa North Side. Ako naman sa East. Nagulat si Yuki, hindi ba tayo magsasabay sa pagpapatrolya? Umiling si Shino, hindi. Kaya nga tayong dalawa ang ipinadala dito. At saka siya tumalikod at umalis. Naiwan si Yuki. Sinimulan niyang maghanap ng hollow, pero kahit ilang minuto ang lumipas, wala pa rin siyang makita. Kaya umupo siya at napabuntong hininga, siguro mas mabuti na rin kung wala akong makita. Pero bigla, isang hollow ang lumitaw. Agad siyang napaatras at nagsimulang tumakbo. Pilit niyang kino-contact si Shino, pero ilang ulit man niyang subukan, walang sagot. Habang tumatakbo siya sa bubong ng isang bahay, dalawa pang hollow ang sumulpot, at sa kamay nila. Hawak mismo si Shino, nagpapanik si Yuki pero pinilit pa rin niyang lumaban. Hinugot niya ang kanyang Zanpakuto, ngunit bago pa man siya makagalaw, inatake siya mula sa likod ng isa pang hollow. Tinamaan siya ng malakas at nagsimulang mawala ng maraming dugo. Habang nawawala ng ulirat, naiisip niya, ganito ba ako kaina? Isang atake lang, tapos na ako? Lalo pang lumapit ang hollow para tapusin siya. Pero bago pa siya tamaan, bigla itong nahati sa gitna, pinatay ng isang malakas na atake mula sa bagong dumating, nagising si Yuki, at nagsimulang maghilom ang kanyang sugat. Pagmulat niya, naroon na ang ating mga paboritong bayani, Orihime no, Yasutori Chad Seido, Uryu Ishida, at Ichigo Kurosaki, pero hindi pa tapos ang laban. Biglang sumulpot ang napakaraming hollow na pumalibot sa kanila. Halos hindi makapaniwala si Yuki kung paano nila malalabanan ang ganoong karami, ngunit isa-isa. Pinatunayan ng bawat isa ang kanilang lakas, si Orihime, gamit ang kanyang Santen Keshan, mabilis na pinabagsak ang isang hollow. At syempre, si Ichigo Kurosaki. Agad niyang pinakawalan ang kanyang bankay, at sa isang bugso ng atake, pinulbos niya ang napakaraming hollow sa paligid. Sinundan pa niya ito ng isang makapangyarihang Getsuga Tensho, na nagdulot ng matinding pagsabog. Lumipas ang 2 araw, nagising si Yuki matapos ang pagkakahimatay niya. Dumating si Orihime dala ang ilang tinapay para may makain sila. Pero agad siyang nagtanong, nasaan si Shino? Buhay pa ba siya? At gaano na ako katagal na walang malay? Sumagot si Ichigo, 2 araw kang walang malay. At sa puntong yun, biglang dumating si Shino, ligtas at buhay. Napahinga ng maluwag si Yuki, pero bigla ring dumating ang isang lalaking hindi nila kilala. Nagpakilala ito, ako si Asguiro Ebern. Tinitigan siya ni Ichigo, kahit sino ka pa, umalis ka sa harap ko. Ngumisi si Ebern, ako ang kausap mo ngayon. Makinig ka, pero bago pa siya makapagtuloy, mabilis na sinipa siya ni Ichigo palabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong problema ng mga taong tulad mo. Bigla na lang sumusulpot dito para makipag-away. At dito, nagsimula ang tensyon sa paparating na labanan. Nakabulagta si Ebern sa lupa at galit na nagsalita, wala man lang siyang babala at bigla na lang akong sinipa. Anong lakas ng loob niya? Dumating si Ichigo at malamig na tumingin sa kanya. Sa maskara mong yan, mukha kang isang errand car. Pagkarinig ng salitang errand car, biglang nag-apoy ang galit ni Ebern. Huwag mo akong ikukumpara kailanman sa isang errand car. Galit niyang sigaw. Kinuha niya ang isang kakaibang locket, at agad itong napansin ni Ichigo.
Samantala, sa Seireitei, napansin ng mga Soul Reaper na biglang naglaho ang spiritual pressure ng ilang kasamahan nila. Sina Ikako at Yumichika ay nakakita ng maraming bakas ng paa, ngunit nagtapos ang lahat sa iisang lugar. Sabi ni Yumichika, ibig sabihin, hindi hollow ang kumuha sa kanila. Mga tao mula sa Rukongay mismo ang may kagagawan, pero bakit nila ito gagawin? Nag-shift ang eksena sa opisina ni Head Captain Yamamoto. May isang Soul Reaper sanang mag-uulat ng mahalagang impormasyon, ngunit bigla siyang pinaslang. At sa harap ni Yamamoto, biglang lumitaw ang isang misteryosong grupo. Isa sa kanila ang nagsalita. Ikaw si Genrisai Shigakuni Yamamoto, tama ba? Head Captain ka raw, pero kay dali naming batasin ang seguridad mo. Napakahina. Diretso lang nasagot ni Yamamoto, hanggat naririto ako, hindi ko kailangan ng kahit anong security. Wala akong kinatatakutan. Ngunit biglang dumating si Seisakibe, sugatan at muntik nang mapatay. Isa sa mga intruder ang nagbabala, 5 araw mula ngayon, tuluyan naming wawasakin ang buong Soul Society. Sa galit, dinurog ni Yamamoto ang palaso na ginamit laban kay Seisakibe. Ngunit nagsalita muli ang kanilang leader, mukhang gusto mong malaman kung sino kami. 5 araw mula ngayon, malalaman mo rin, kaya paalam muna. Sinubukan ni Yamamoto na gamitin ang kanyang Zanpakuto, ang Ryujan Jaka, ngunit hindi tinablan ang mga ito at mabilis silang naglaho. Samantala, patuloy ang laban ni Ichigo at Ebern. Paulit-ulit na inaasar ni Ebern si Ichigo. Gamitin mo na ang bankai mo. Sigaw niya ng sigaw. Naisip ni Ichigo, paulit-ulit niya akong pinipilit na gamitin ang bankai, may plano ba siya? Bumalik ang eksena kay Yamamoto, kung saan ipinaliwanag ng sugatang si Seisakibe, ang mga kalaban, kaya nilang nakawin ang ating bankai. Samantala, hindi na nagpatumpik-tumpik si Ichigo at inilabas ang kanyang bankai. Ngunit laking gulat niya, parang walang epekto, hindi ito nagawang maaga ng kalaban. Galit si Ebern habang sinusubukan pa ring gamitin ang kanyang teknik. Pero sa huli, tinapos siya ni Ichigo gamit ang isang makapangyarihang Getsuga Tensho. Isang napakalakas na pagsabog ang kumawala, at bigo ang pagtatangka ni Ebern na nakawin ang bankai ni Ichigo. Sugatan at halos hindi makatayo, napasigaw si Ebern, imposible. Hindi pwedeng mangyari ito, ngunit bago pa siya tuluyang mapatay, bigla siyang naglaho. Maya-maya, ipinakita ang Wandenreich, ang tirahan ng mga kaaway. Naroon si Ebern, nakaluhod at naghihintay ng kautusan. Lumapit ang isa pang miyembro at nang aasar na nagsabi. Sa wakas, lumuhad ka rin sa harap niya. Nakatingin si Ebern at mariing sumagot. Ginagawa ko ito para kay, at biglang dumating ang kanilang pinuno, nakaupo sa trono. Malamig niyang boses ang pumuno sa silid, ilang beses ko nang sinabi, huwag kayong mag-aksaya ng oras sa walang saysay na pagtatalo. At dito, nagsimula ng mas lumalim ang misteryo sa likod ng grupong ito na kayang mang-agaw ng bankai. Dumating ang oras at nagsimula na ang bagong yugto. Nakaupo sina Oraheim, Chad, at ang dalawang Soul Reaper, sina Shino at Yuki, habang pinag-uusapan nila ang lalaking umatake kay Ichigo. Nagtanong sila kung kakailanganin ba ni Ichigo ng tulong sa pakikipaglaban. Sabi ni Oraheim habang nakatingin kay Uryo, alam ko, nag-aalala ka kasi napakalapit mong kaibigan ni Ichigo. Agad na sagot ni Uryo, hindi naman sa ganon. Hindi nagtagal, dumating si Ichigo Kurosaki. Agad siyang binati ni Oraheim, hindi ka man lang nasugatan, ibig sabihin wala kang naging problema sa laban. Ngumiti si Ichigo. Hindi naman siya ganon kahirap talunin, pero nakatakas siya. Biglang tumunog ang soul phone ni Yuki. Mula ito sa Research and Development Bureau, dala ang isang nakagugulat na ulat, iisang beses ko lang uulitin. Mga 57 minuto ang nakalipas, isang grupo ng hindi kilalang kalaban ang umatake sa Soul Society. Pinatay nila ang 162 Soul Reaper sa Kokuryo Gate at sinubukang lusubin si Head Captain Yamamoto. Sa pag-ataking ito, si Seisakibe ay napatay. Laking gulat ng lahat sa balitang yon. Hindi nila matanggap dahil bukod kay Yamamoto, si Seisakibe ang isa sa pinakamatagal na naglingkod sa Soul Society. Kinabukasan, ipinakita si Ichigo, nakaupo sa kama at malalim na nag-iisip. Sino ang may kayang gawin ito kay Seisakibe? Ano ba talaga ang pakay ng mga umatake sa Soul Society? Wala siyang gana na magpatrolya sa Karakura Town, ngunit pinilit pa rin niya ang sarili na lumabas at mag-check kung may hollow.
Habang nag-iikot, biglang bumukas ang garganta, at mula roon ay tumalon si Naruto. Para sa nakalimot, si Nel ay dating espada na nakilala ni Ichigo sa Wako mundo. Agad siyang tumalon at yamakap kay Ichigo, dahilan para pareho silang bumagsak sa lupa. Nel, matagal na tayong hindi nagkita. Pero bakit ka bigla dito? Tanong ni Ichigo. Napaiyak si Nel. Wako mundo, inatake nila ang Wako mundo. Nag-shift ang eksena papunta sa Wandenreich. Nakaupo si Iwak sa kanyang trono, at kaharap niya si Luders Friday Egan, na nakita na rin natin sa nakaraang episode. Sabi ni Luders, 5 araw mula ngayon, magsisimula na ang ating digmaan. Sumagot si Iwak, 5 araw lang. Tumango si Luders. Oo, sapat na yon. Sa 5 araw, makakagawa tayo ng mahusay na paghahanda. Ngunit malamig na sagot ni Iwak, tigilan mo na ang iyong mga hula. 2 araw lang ang nakalipas, sinabi mo na babagsak ang balanse ng mga kaluluwa at sabay na mawawasak ang Soul Society at ang Living World. Pero walang nangyari. Tigilan mo ang mga kasinungalingang yon. Nabubuhay ako sa kasalukuyan, hindi sa mga ilusyon mo. Sa totoo lang, wala kang dinala kundi kabiguan. At sa isang iglap, mabilis niyang pinaslang si Luders mismo sa harap ng kanyang trono. Pagkatapos patayin ni Iwak si Ebern, tinignan niya ito na parang walang halaga. Sabi niya, wala akong nakitang dahilan para gantimpalaan ka, at wala ring dahilan para parusahan ka. Sandali lang natuwa si Ebern, pero agad ding winasak ang ulo niya. Dito malinaw na ipinakita kung gaano kalupit at walang awa si Iwak sa kahit kanino. Nasa harapan ni Iwak ang lahat ng mga Sternritter, ang mga mandirigmang umatake sa Soul Society. Isa sa kanila nagsabi, Panginoon, bakit natin pinapatay lahat ng Arrancar? Malakas silang lumaban, hindi na nila kailangan ng training. Pwede silang maging advantage natin. Sumagot si Iwak na marami pa siyang mga Arrancar na magagamit para sa gyera. Samantala, sa mundo ng mga buhay, tinatanong ni Ichigo si Nel kung sino ang umatake sa Wako mundo. Biglang dumating si Pesh, isa pa sa mga kasama ni Nel noong nagpunta si Ichigo sa Wako mundo para iligtas si Orihime noon. Sa Soul Society naman, ipinapakita ang libing ni Seisakibe. Naroon ang lahat ng Soul Reapers at mga captain, pati na si Head Captain Yamamoto na tahimik pero ramdam mong lubos ang bigat ng pagkawala. Matagal na nilang kasama si Seisakibe, halos kasing tagal ng serbisyo ni Yamamoto mismo. Balik tayo sa mundo ng tao. Sa kwarto ni Ichigo, naroon sina Chad, Orihime, at Uryu. Kasama din si Nel at Pesh. Ikinwento ni Pesh na matapos mamatay sina Bar Regan at Alcura, si Haribel ang naging pinuno ng Wako mundo. Pero may dumating na napakalakas na kalaban na umatake sa kanya. Kahit gaano kalakas si Haribel, hindi siya nagtagal sa laban na yon. Nahuli siya at dinala ng mga kalaban. Dahil dito, nagmamakaawa si Pesh kay Ichigo na tulungan sila. Sabi niya, Ichigo, sumama ka sa amin sa Wako mundo at tulungan mo kaming iligtas si Lady Haribel. Agad namang pumayag si Ichigo. Kung tulong ang kailangan mo, hindi ko kayo tatanggihan, sagot niya. Pumirma rin sina Chad at Orihime para sumama. Pero si Uryu, umiwas. Ipinaliwanag niya na bilang Quincy, hindi siya pwedeng sumama dahil tungkulin ng mga Quincy na lipulin ang mga Hollow at Arrancar. Hindi siya pwedeng tumulong sa kanila. Kahit may pangamba si Uryu, sabi ni Ichigo, okay lang. Kaya namin ito kahit wala ka. Pero binalaan sila ni Uryu na ang mga kalaban ngayon ay hindi basta-basta. Hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Bago pa matapos ang usapan, biglang dumating si Kisio Kirihara. Nakaupo siya sa bintana ng kwarto ni Ichigo at nakangiti pa. Sabi niya, mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo. Kung gusto nyo, ako na ang magdadala sa inyo papuntang Wako mundo. At dito natapos ang parteng ito, naghahanda na sina Ichigo at ang kanyang mga kasama para sa isa na namang malaking labanan. Kasama ni Kirihara, sina Ichigo, Orihime, Chad, Nel, at Pesh ay gumamit ng garganta para makapunta sa Wako mundo. Habang naglalakad sila sa madilim na daan, ipinaliwanag ni Kirihara kay Ichigo na matagal na niyang napapansin ang kakaibang galaw sa Karakura Town. Sunod-sunod na atake mula sa Hollows, tapos bigla ring umatake ang mga hindi kilalang kalaban sa Soul Society, para bang may koneksyon ang lahat ng ito. Paglabas nila sa entrance ng Wako mundo, napansin nila ang grupo ng mga Hollow at Arrancar na hinahakot bilang bihag.
Biglang may nakaramdam sa mga tauhan na parang may ibang presensya, pero agad namang nakapagtago sina Yurihara at ang iba pa kaya hindi sila nahuli. Dito ipinaliwanag ni Pesh na noong tumakas sila noon, nahuli si Dondo Chaka. Agad namang kinabahan si Ichigo at nagtanong kung kasama ba si Dondo Chaka sa mga bihag na kanilang nakita. Pero sagot ni Pesh, wala roon ang kaibigan nila. Si Yurihara naman ay nagsabing tama si Pesh, at inutusan silang tumingin sa likuran. Doon nila nakita ang mga bangkay ng mga Eren car at hollow na puro abo na lang ang natira. Natakot si Pesh nang makita ang apoy na malinaw na gawa ng Quincy technique. Kahit walang Dondo Chaka, nagpumilit si Ichigo na iligtas ang mga Eren car na bihag pa rin. Sumama rin agad sina Orihime at Chad. Habang naglalakad ang mga bihag, lumabas ang isang lalaki, si Quilch OP. Isa siya sa mga stern reader ng Wandenreich. Habang nakatayo sa harap nila, malamig niyang sinabi, maswerte kayo. Dahil kayo mismo, mamamatay sa mga kamay ko. Dagdag pa niya, walang saysay ang pagmamakaawa. Kahit palumuhad sila at magmakaawang sumama sa kanya, hinding-hindi niya sila palalayain. Buhay pa kayo ngayon dahil kayo ang tinatawag na chosen ones, ibig sabihin, binibigyan kayo ng pagkakataon na iligtas ang sarili niyo. Pero biglang sumabat ang isa sa mga bihag na Eren car. Ibig sabihin ba nito, kung sasali ako sa inyo, patatawarin niyo kami at hindi kami papatayin? Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang barilin siya ni Quilch OP, dirdiretsong tinapos ang kanyang buhay. At habang pinapatay niya ang iba pang Eren car, sinasabi niya, kanina pa ako malinaw, hindi ko kayo patatawarin. Kung gusto niyong mabuhay, kailangan niyong ipakita ang isang bagay na talagang karapat-dapat. Pagkatapos nito, walang awa niyang pinaslang ang karamihan sa mga bihag. Pero mula sa mga natira, dalawang pamilyar na mukha ang lumitaw, sina Lolly at Manoli. Oo, sila yung dating miyembro ng team ni Lord Aizen. Galit na galit silang sumugod at sumigaw, may lakas loob ka talagang umatake dito sa Wako mundo habang nandito kami. Ngunit sa isang iglap, pinabagsak lang din sila ni Quilch, iniwan silang sugatan at walang malay. May mga tauhan pang nagtanong, papatayin na ba natin sila? Pero sagot ni Quilch, hindi, huwag silang patayin, pero bugbugin niyo sila ng husto para maalala nila ang tunay nilang lugar. Habang papalayo, nag-isip si Quilch, paano ba nakaisip si Aizen na magdala ng mga ganitong klase ng Eren car? Walang hirap ko silang talunin. Pakiramdam ko, sila pa ang dahilan kung bakit tuluyan siyang natalo noon. Pero biglang nagbago ang eksena, isang malupit na massacre ang naganap. Halos lahat ng kasamahan ni Quilch ay pinatay. At doon lumitaw ang tatlong kilalang fraction ni Tear Harabel, sina Mila Rose, Song Son, at Apache. Oo, sila yung dati nang natalo ng Soul Reapers. Pero sa kung anong paraan, nakaligtas sila at ngayon ay bumalik para lumaban. Pagdating nila, agad silang naghasik ng lagim at umatake. Habang nagkakagulo, nanunood lang si Quilch at mukhang nag-e-enjoy sa laban. Nagalit si Apache at sinugod siya, bakit mo kami minamaliit? Huwag mo kaming baliwalain. At doon nagsimula ang matinding clash nila. Samantala, sa Soul Society, makikita natin si Head Captain Genryusai Yamamoto kasama ang lahat ng captain. Nag-ulat si Akon mula sa Research and Development, ang umatake sa atin ay hindi ordinaryong grupo. Bago pa sila lumusab dito, sinalakay na nila ang Wako mundo at pinatay ang napakaraming hollow at Eren car. Dahil doon, nagkaroon ng imbalance sa mga kaluluwa ng Wako mundo at ng living world. Pagkaalis ni Akon, pumasok si Mayuri Koretsuchi at nagsabi, halos lahat ng impormasyon ay nabanggit na ni Akon. Pero may isang mahalagang bagay akong idadagdag, ang armadong umatake sa atin, ay hindi iba kundi isang grupo ng Quincy. Balik tayo sa Wako mundo, natalo na ni Quilch sina Mila Rose, Song Son, at Apache. Pero sa mismong sandaling yon, dumating na ang ating bida, Ichigo Kurosaki. Napatingin si Quilch at ngumiti ng mapanlait, alam kita. Ichigo Kurosaki, nasa listahan ka namin bilang isa sa pinakadelikadong kalaban. Nagulat si Ichigo sa mga sinabi ni Quilch at sinagot siya, banta raw ako sa inyo. Pero wala naman akong ginawang masama. Biglang umatake ang mga tauhan na kasama ni Quilch. Habang pinagmamasdan ang mga teknik nila, na-realize ni Ichigo, ginagamit nila ang Konkako, isang espesyal na teknik ng mga Quincy. Nakita ko na itong ginamit noon ni Ishida.
Pero kahit ganun, mabilis lang na natalo ni Ichigo ang lahat na pangisi si Quilge at sinabi, alam mo ba kung ano ang pinakamalakas na teknik ng isang Quincy? Ito ang tinatawag na Let's Steal. Nagulat si Ichigo sa narinig, alam niya kung gaano kalakas ang Quincy kapag ginamit ito. Agad na umatake si Quilge, nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Pero gamit ang parehong reishi na ginamit ni Quilge, nakapag-counter si Ichigo at binalik ang atake sa kanya. Buti na lang at nandito na kayo, pakialagaan niyo muna si Nel, sabi ni Ichigo habang iniaabot si Nel kina Chad at Oraheim. Habang bumabangon mula sa nakaraang tama, natawa si Quilge, impressive, hindi ko akalaing mahihirapan ako ng ganito sa'yo. Ang galing mong i-counter ang atake ko. Pero tama na ang laro, oras na para ipakita ko sa'yo ang tunay kong lakas. Nag-transform siya at ipinakita ang bagong anyo. Alam mo ba ang tawag dito? Quincy Volstandig. Oh, medyo awkward pakinggan, pero ganyan talaga ang pangalan. Sinimulan niyang paulit-ulit na atakihin si Ichigo. Habang lumalaban, sigaw ni Quilge, ngayon makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng aming hari. Nagulat si Ichigo at tinanong, anong hari ang sinasabi mo? Sino ang tinutukoy mong majesty na nagmamando sa inyo? Ngumisi si Quilge, dahil mamamatay ka rin lang, pwede ko sanang sabihin, pero hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Napansin ni Ichigo, ang kapangyarihan mo, halos kapareho ng kay Ryuken. Ano, Ryuken? Sigaw ni Quilge. Yun bang mahina at nakakahiya na Quincy? Dahil sa mga tulad niya at ni Ishida, nalalagay sa kahihiyan ang aming lahi. Dahil doon, umatake si Ichigo gamit ang kanyang Getsuga Tensho. Diretso itong tumama kay Quilge, pero laking gulat ni Ichigo nang makita na halos walang epekto ang atake. HMPH. Malakas ang atake mo, pero ang tunay na problema, maling tao ang pinakialaman mo. Pero bago pa siya makaganti, biglang may tumama kay Quilge. At sa sandaling yon, lumitaw si Ayon. Kung nakalimutan nyo na, si Ayon ay ang nilalang na nilikha ni na Mila Rose, Sang Son, at Apache gamit ang kanilang kaliwang braso. Sabi ni Sang Son kay Quilge, ano sa tingin mo? Akala mo ba ganun lang kami kadaling talunin? Inutusan nila si Ayon, tapusin mo na siya. Matapos ang pag-atake sa Soul Society, sinabi ni Ryuken, alam ko na ang lahat tungkol dito. Kaya agad siyang tinanong ni Ishida, kung ganun, ipaliwanag niyo po sa akin. Paano posibleng mga Quincy ang umatake, kung kami na lang ang natitirang lahi? Ako nga lang ang susunod na henerasyon ng Quincy, kung ganun, sino sila? Ngumiti si Ryuken habang paalis sinagot siya, ang sagot na hinahanap mo, hindi mo mahahanap dito. Sa kuryosidad, sinubukan pigilan ito ni Ishida at sabi niya, sandali, kahit ngayong pagkakataon lang, kailangan niyo akong sagutin. Nag-cut ang eksena sa Soul Society, sa harap ng Sagyoku Hill Gate. Nag-uusap sina Shino at Yuki, kung pareho lang naman ang layunin ng Quincy at Soul Reapers, bakit nga ba kailangan pang maghiwalay ang dalawang puwersa? At bakit tayo lang ang laging nasa harap ng laban? Biglang dumating si Kahumaro, isang Soul Reaper, at tinanong sila, hindi nyo ba alam ang kasaysayan ng Soul Reapers at Quincy? Umiling sina Shino at Yuki. Kaya ipinaliwanag ni Kahumaro, tulad ng alam nyo, tungkulin ng Soul Reapers na dalhin ang mga kaluluwa sa Soul Society bago sila maging hollow. Pero kapag naging hollow na sila, hindi na natin sila maililigtas, kailangan natin silang wasakin. Kaya tinatawag ang Soul Reapers bilang balancers. Pero ang Quincy, iba sila. Isang bagay lang ang ginagawa nila, pinapatay nila ang hollow hanggang sa tuluyang mabura. Kaya tinatawag silang Destroyers of Hollows. Lumipat ang eksena sa bahay ng pamilya Ishida. Nakaupo si Ryudo, nag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Biglang naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, si Ryuken, ang sagot na hinahanap mo, hindi mo makikita dito. Napadpad siya sa opisina ng ama, at doon ay nakakita ng isang lumang diary, nakasulat dito ang kasaysayan ng mga Quincy. Samantala, ipinakita ang head captain Yamamoto, kasama ang squad 12 captain na si Mayuri Kuretsuchi. Sinabi ko na sa inyo noon pa, head captain. Sigaw ni Mayuri, nang subukang pumasok sa Soul Society ang Quincy na si Ryudo Ishida, alam kong may mangyayaring ganito. Pero hindi niyo pinakinggan ang babala ko. Sumimangot si Yamamoto, maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo, Mayuri Kuretsuchi. Lalong uminit ang usapan nang ituro mismo ni Mayuri ang head captain, ang totoo,
kasalanan niyo ang lahat ng ito. Dahil 1,000 taon na ang nakalilipas, hindi niyo napatay ang taong dapat sana'y winakasan na noon pa. Sa kabilang eksena, ipinakita si Ion. Naniniwala sila Mila Rose, Son Son, at Apache na matatalo nila si Quilge, pero biglang umatake si Quilge at sinaksak si Apache nang walang pag-aatubili. Hindi ko balak tapusin kayo ngayon, pero mukhang nagmamadali kayong mamatay, malamig na sabi ni Quilge. Galit na sumugod si Ion para ipaghiganti si Apache, pero pinigilan siya ni Mila Rose. Bago pa man siya makagalaw, sinimulan ni Quilge ang pagsipsip ng lahat ng reishi sa paligid. At dahil si Ion mismo ay nilikha mula sa reishi, unti-unti rin siyang hinihigop paloob ni Quilge. Patuloy na inabsorb ni Quilge ang lahat ng espiritual na enerhiya sa paligid. Pinapalakas ang sarili niya ng higit pa kaysa dati. Si Quilge ay nakakuha ng bagong anyo, pero biglang nagsimulang tumakas sina Mila Rose at Son Son. Nakangisi siyang nagsabi, maganda ang desisyon niyo, pero sa maling oras. Agad niyang sinimulan ang pagsipsip ng reishi mula sa kanila. Pero bago pa niya makumpleto ang pag-absorb, isang mabilis na atake mula sa likod ang tumama. Lumitaw si Ichigo, gamit ang kanyang Zanpakuto, at pinutol ang antena sa ulo ni Quilge, ang antenang ginagamit niya para sumipsip ng reishi. Kung hindi ko pa natuklasan agad ang trick na yun, siguradong mahihirapan pa ako sa'yo, sabi ni Ichigo. Pero teka, bakit hanggang ngayon, nagagamit mo pa rin ang bankai mo? Samantala, sa kabilang banda, nakikita natin sina Pesh at Yarhara papalapit din kay Ichigo. Kasama nila si Dondo Chaka, na nakaligtas pala matapos itago ang sarili sa buhangin. Kung magpapatuloy si Ichigo sa ganitong laban, baka tuluyang masira ang Weiko mundo. Babala ni Pesh. Sumagot si Yarhara, wala na tayong magagawa. Ikaw ang nagdala kay Ichigo rito, para mailigtas si Dondo Chaka. At heto, buhay pa naman siya. Napakamot na lang si Pesh, buhay nga, pero hanggang kailan pa kaya natin siya mapoprotektahan? Balik sa Soul Society. Sa harap ng isang gate, pinapalakas ng Squad 11 ang depensa. Pinapakalma ni Kahumaro sina Shino at Yuki, wala kayong dapat ipag-alala. Mahigpit ang proteksyon ng gate na ito, pero biglang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Mula sa ilalim ng lupa, nagsilabasan ang napakalalaking reishi pillars, kumakalat sa buong Soul Society. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, mariing sinabi ni Head Captain Yamamoto, ang oras, dumating na. Sa gitna ng kaguluhan, biglang inatake si Lieutenant Kira, at sa isang iglap, napatay siya. Isang Soul Reaper ang nag-check ng data at napasigaw, matching rate, 78%. Ibig sabihin, lahat sila ay mga Quincy. Kasunod nito, nagsimula ang isang matinding patayan. Maraming Soul Reapers ang agad na napatay. At sa kanilang pagdating, ipinakilala ang isang grupo ng mga kalaban, ang mga Stern Reaper. Direkta ang utos sa amin. Sigaw nila, lipulin kayong lahat. At dito nagsimula ang madugong pagmasaker sa Soul Society. Nakita natin si Kahumaro, nanginginig sa harap ng isang Stern Reaper. Huwag kang lumapit, sigaw niya. Ngunit lumapit ang lalaki, at siya pala si Jogram Hoshwolf. Tahimik pero nakakatindig balahibo ang sagot niya, kung tatakutin mo ako. Siguraduhin mong kaya mong panindigan. Sa isang iglap, tinaga niya si Kahumaro at hinati sa gitna. Lumipat ang eksena kay Captain Rose. Tumanggap siya ng masamang balita, maraming Soul Reapers na ang pinatay, kasama na sina Lieutenant Kira at Kahumaro. Sa harap niya ngayon ay isa pang Stern Reaper na nagpakilala bilang Nananana na Jacob. Oo, medyo nakakatawa pakinggan, kaya tatawagin na lang natin siyang Nananana, banggit ng narrator. Ngumisi si Nananana at sinabi, bakit? Nalulungkot ka ba sa pagkamatay ng mga kasamahan mo? Mariing tumugon si Captain Rose. Ang malulungkot dito, kayo, mga Quincy. Dahil ngayong nandito na kayo, kamatayan ang sasalubong sa inyo. At sa Squad 3 Barracks, isa pang Stern Reaper ang lumitaw, ang kilabot na si Asnote.na walang awang pumapatay ng maraming Soul Reapers. Dahil dito, nagsimulang magtakbuhan ang ilan sa mga natitirang Soul Reapers. Na-realize nila na wala silang laban sa ganitong kalaban. Ngunit isang Soul Reaper ang tumigil at sumigaw, bakit kayo tumatakbo? Tayo ay miyembro ng Squad 6. Kung sarili nga natin hindi natin kayang ipagtanggol, paano pa natin iligtas ang iba? Tigilan niyo ang pagtakas. Ngumisi si Asnote at unti-unting lumapit sa Soul Reaper na yon,
handa nang pumatay. Pero biglang dumating si Lieutenant Renji Abaray. Atres ka, ako na ang bahala sa kanya. Samantala, sa Squad 7, nakikipaglaban si Captain Komamura sa stern reader na si Bambi Eta Base Turbine. Paanong isang batang tulad mo napasama sa Rebel Army? Sigaw ni Komamura. Ngumisi si Bambi Eta, at paanong isang aso tulad mo naging captain? Habang nagpapatuloy ang laban nila, ipinakita ring lahat ng iba pang captains ay nakikipagduelo rin sa kanya-kanyang stern reader. Nandoon sina Captain Shansoy at Captain Toshiro, abala sa matinding labanan. Bumalik ang eksena kina Renji at Asnode. Pero bago pa makagawa ng hakbang si Renji, biglang umatake mula sa likuran ang isa pang stern reader. Sa huling segundo, dumating si Captain Byakuya Kuchiki para mailigtas si Renji. Renji, huwag kang magpigil. Ang mga kalabang ito ay nandito para patayin tayo. Kaya kailangan nating tapusin din sila. Sabay naglaban sina Byakuya at Asnode. Sa isang mabilis na atake, nasugatan ang kamay ni Asnode. Isang stern reader na kasama niya ang sumigaw, mag-ingat ka. Pero malamig na tugon ni Byakuya. Mas mabuti sigurong ikaw ang mag-ingat. At sa isang iglap, tinamaan ng atake ni Byakuya ang stern reader at bumagsak ito. Samantala, sa Squad 10 Barracks, nakikipaglaban si Captain Toshiro Hitsugaya. Habang naglalaban, sumigaw siya, ngayong araw, nakita ko nang mamatay ang napakaraming kasama ko. Kaya hindi na ako magpipigil. Pero kahit buong lakas na lumalaban si Hitsugaya, malinaw na nahihirapan siya laban sa stern reader. Balik kina Byakuya at Renji. Pinapaalala ni Byakuya sa kanyang lieutenant. Hindi ko sila pwedeng palayain matapos nilang pumatay ng napakaraming Soul Reaper, kabilang na si Seisekai. Renji, kung masilyuhan ang aking bankai, gusto kong ikaw mismo ang gumamit ng sarili mong bankai para tapusin sila. Nagulat si Renji, pero sagot niya, kung yan ang gusto niyo, Captain, susunod ako. Huminga ng malalim si Byakuya, sabay sigaw, bankai. Senbonzakura Keijiyoshi. At sa isang napakagandang eksena, bumukas ang kanyang bankai na parang dagat ng mga nagliliwanag na talam. Kasabay nito, naglabas din ng bankai ang ibang captains, si Soifen, si Komamura, at si Hitsugaya. Pero bigla na lang, lahat ng kanilang bankai ay nawala. Maging si Byakuya ay nanlaki ang mata, hindi na niya maramdaman ang presensya ng kanyang bankai. Lahat ay nagulat sa natuklasan, hindi pala sinisil ng mga stern reader ang mga bankai, kundi ninanakaw nila. Sa Squad 10, litong-lito si Captain Hitsugaya. Hindi niya maramdaman ang presensya ng kanyang Zanpakuto, si Hiranmara. Bakit hindi ko maramdaman ang koneksyon sa'yo? Bulong niya. Agad siyang lumingon kay Lieutenant Rangako Matsumoto. Rangako, gamitin mo agad ang 10th Ikura. Ipaabot mo sa lahat ng captains, huwag silang gumamit ng bankai. Ang mga kaaway natin, may paraan para nakawin ito. Mabilis na sinunod ni Rangako ang utos. Sa buong Soul Society, narinig ng mga captains ang babala. Samantala, si Mayuri Kuretsuchi ay abala sa kanyang pagsusuri. Nang marinig ang balita, bigla siyang sumabog sa inis, mga hanggal. Dapat naghintay muna kayo hanggang matapos ko ang aking analysis. Kung hindi kayo nagmadali, hindi sana ninyo nawala ang inyong mga bankai. At doon, unti-unting nakarating ang balita kina Kenpachi Zaraki, Captain Yunohana, at pati mismo kay Head Captain Yamamoto. Alam na nila ngayon na sina Soifan, Byakuya, Komamura, at Hitsugaya ay nawalan na ng kani-kanilang bankai. Sa kabilang labanan, nakikipagsagupaan si Captain Shansoy Kyoraku laban sa isang stern reader na gumagamit ng baril. Ang kakayahan nito ay halos kahawig ng Coyote Stark, espada primera na tinalo ni Shansoy dati. Isang bala ang tumama sa kanya at tinamaan ang kanyang mata. Gusto mo yatang makita ang limit ko, ha? Ngisi ni Shansoy kahit duguan. Pero laban sa kalabang tulad mo, mukhang may isa sa atin na kailangang magsakripisyo ng bankai. Balik kina Renji at Byakuya. Susubukan na sanang gamitin ni Renji ang kanyang bankai. Pero biglang pinigilan siya ni Byakuya. Huwag mong sayangin, Renji. Ang mahalaga ngayon, mapanatili natin ang iyong bankai. Galit na sumigaw si Renji, pero, Captain, paano tayo lalaban kung walang bankai? Sa Research and Development Institute, inutusan ni Eika ng isa sa mga researcher. Makipag-ugnayan agad kay Ichigo Kurosaki. Kaya diretso siyang tumawag kay Kishio Kirihara. Ano ang lagay ni Ichigo? Tanong ni Eikan. Sagot ni Kirihara,
Hindi ko siya maipapasa sa iyo ngayon. Abala siya sa pakikipaglaban sa isang Quincy na nagpakilalang hari ng Waco mundo. At nakapagtataka, sinusubukan ng Quincy na nakawin ang bangkay ni Ichigo, pero hindi niya magawa. Nanlaki ang mata ni Akon. Hindi posible, bakit hindi niya kayang nakawin ang bangkay ni Ichigo? Muli siyang nakiusap, Kisyuk, ito ay emergency. Sinusugod ngayon ang Soul Society. Kalma lang na sumagot si Urahara, ano pa nga ba? Kaya ka tumawag, alam kong malaki ang nangyayari dyan. Pero gaya ng sinabi ko, si Ichigo ngayon ay nasa gitna ng laban. At doon, nakita natin si Ichigo mismo na nakikipagsabayan kay Quilch OP. Habang naglalaban, iniisip ni Quilch, nakuha ko na ang lakas ni Aion, inabsorb ko ang mga espiritu rito sa Waco mundo, pero bakit mas malakas pa rin siya? At higit sa lahat, bakit hindi ko man lang makuha ang kanyang bangkay? Pero bago pa siya makaisip ng sagot, tinamaan siya ng matinding atake ni Ichigo. Hoy, bakit ba gustong-gusto mong nakawin ang bangkay ko? Sigaw ni Ichigo. At doon naaalala niya, ang kanyang bangkay, dati na ring tinangka ng Quincy. May nakita akong isang tao na susubukang nakawin ang bangkay ko, sabi ni Ichigo. Pero bago pa niya maipaliwanag pa, biglang may tumama kay Quilch, isang pag-atake direkta sa dibdib niya. Isang matinding tama. At sa isang iglap, patay na si Quilch. Doon lumabas si Kisyuk Urahara, na siyang umatake at tinapos si Quilch. Habang binubuksan ni Kisyuk ang gate ng garganta, sabi niya, Terra, pupunta na tayo sa Soul Society. Malaki ang problema doon, nang malaman yon ng research. Ngunit hindi sumama si Kisyuk, nagstay siya para i-analyze ang katawan ng Quincy na tinalo ni Ichigo. Samantala, patuloy na naglalakbay si Ichigo pabalik papuntang Soul Society gamit ang garganta. Sa loob ng garganta, tumawag sa kanya ang isang contact sa Soul Society sa pamamagitan ng Soul Phone, at hindi makapaniwala si Ichigo sa narinig, posible raw na ninanakaw ng kalaban ang mga bangkay. Sabi ng report, naglaho na ang bangkay ng mga captains ng squad 2, 6, at 7, pero hindi nila ma-explain kung bakit hindi nila pa nakukuha ang bangkay ni Ichigo. Biglang nag-interrupt si Kisyuk sa linya, pasensya na sa pag-abala, in-analyze ko ang bangkay ng kalaban. May 3 kakayahan siya. Una, Quincy, Volstandig, yun ang form na nakita mo. Pangalawa, kaya niyang i-absorb ang reishi sa paligid at gamitin ito bilang offense at defense. Pero hindi sabay, at ang pinakadelikado, Bankai Plundering, kayang agawin ang bangkay ng kalaban. Iyon ang ginagamit nila sa Soul Society ngayon.